purihin ang ating Panginoon sa kanyang katapatan. Amen. So, at this time ay muli tayo po ay mag-aaral po ng salita ng ating Panginoon. At sa pamamagitan po ng mga kapahayagan ay dito po tayo nagkakaroon ng knowledge and understanding po kung ano po yung ating pong paniniwalaan sa sampalataya ng salita ng ating Panginoon. But anyway, magandang gabi po sa ating lahat. Amen. At sa lahat po ng mga kapatid natin na pinagpala ng Diyos ng kanyang mga kapahayagan sa huling panahon. Amen. So tayo po ngayon ay dadako sa sama-sama nating pagsamba muna sa ating Panginoon at maghahadog po muna ng awitin ang ating kapatid na si Rosa para po sa panimula ng ating pong pag-aaral. Purihin po ang ating Panginoon. Praise. Stand
God. Salamat Sister Rosa sa napakagandang awit at mensahe. Amen. Ang awitin. Stand still and let God move. Amen. So ito po yung isang napakagandang bagay na maunawaan ng ating mga pananampalataya. Amen. Na tayo po ay manatili lamang, no? At hayaan po natin ang ating Panginoon ang gumawa at gumanap. Okay, let's start sa ating pong pag-aaral ngayon. Gusto ko po munang magbasa ng isang talata. Dito po sa Book of Revelation, chapter 19, verse 13. Ang sabi po ganito, "And he was clothed with a vesture deep in blood, and his name is called the Word of God." At sabi po sa Tagalog, ang Revelation 19 verse 13, "At siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo, at ang kanyang pangalan ay tinawag na ang Berbo ng Diyos." Panandalian po tayong manalangin sa ating Panginoon. Amang banal, sa oras po na ito, muli kami ay dumudulog sa biyaya at kabutihan mo, Panginoon, upang patuloy kang purihin at sambahin. At higit sa lahat, Panginoon, ay humingi ng iyong pong bendisyon at patnubay sa aming pong pag-aaral sa oras na ito. Panginoon, para po sa iyong kapurihan, para sa iyong karangalan, Panginoon, ay inyo po, Panginoon, kung bendisyonan ang aming pong tatalakayin sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong presensya. Walang iba kundi yung Santong Espiritu. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat talata, ang bawat kapahayagan. Hayaan mo, Panginoon, na ito po ay maging kapakipakinabang sa aming mga pananampalataya. Again, Lord, bless my mouth, O God, and let God's move at let the Holy Spirit move in our midst. Salamat po in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Okay. Praise God. So, dito po tayo uli, no? Sa part 9 na po tayo ng the types and stages of the Word. So, all in all, nasa almost 2 months na po tayo dito po sa pag-aaral. Of course, dito po rin po tayo sa Manifested Word. And all in all, we have 7 discussion. No, ito po ay ang spoken word, written word, manifested word, allotted word, restored word, and hidden word, and lastly, the full word. So, 7 po ito, no? So, napakahalaga po kasi, mga kapatid, na maunawaan po natin ang salita ng ating Panginoon, kung saan siya nakalapat, no? Bilang ating pong sasampalatayanan. Okay, so dito po ay nabubuksan po yung iba't ibang pamamaraan ng Diyos sa kanyang salita. Amen? Sa kanyang kapahayagan. Okay, purihin ang ating Panginoon. Gusto ko lang pong i-highlight ang ating pong last week discussion po about the manifested word. Okay, ito po yung mga tatawag na mga major na discussion po natin. Gusto ko pong i-refresh sa ating mga kaisipan upang mas ma-develop po tayo sa kung ano po yung tinatalakay po natin. Amen. So, ito po yung number 1 po na ating pong na talakay, na topic about the perfect manifestation of God in the Son was the indwelling Spirit manifesting in word and works. No? So, may kinalaman po talaga yung indwelling ng Holy Ghost po, sapagkat ito po yung nagpapatibay, nagbibindicate ng message ng word, no? Kaya nga po, no, yung word, ito po ay merong pong revelation, no? Hindi po basta-basta ito word na binabasa lamang, po ba? Kaya kinakailangan magkaroon tayo spiritual eyes of understanding sa word. Ito po ay sa pamamagitan po ng indwelling, no? Yung pagkasi o pagsama ng Espiritu ng ating Panginoon. Amen? So, perfect manifestation of God in the Son. No? No? Ang perfectong manifestasyon ng Diyos, no? Saan? Sa anak. Amen? So, tingnan po natin, ano? Ang anak ay gumanap, no? Pinagindapat po niya para siya po yung tatawag na magpahayag, no?
ng kabuuan ng thoughts ng ating Panginoon. And secondly, His every word He spoke was the Bible. Okay. Ang bawat salita na kanyang pinapahayag ay Biblia, ay ang Biblia. Amen? Ito po yung tatawag, yung Bible, written word po ito. Amen po ba? At ito po ay nasulat sa pamamagitan po ng pagpapahayag, pagsisiwalat ng ating Panginoon. Thirdly, Word of God must be revealed in truth. Amen? Yung salita ng Panginoon kinakailangang mahayag na may katotohanan. Amen? Sa katotohanan. So kaya kapatid, sa katotohanan, dahil alam naman po natin sa huling kapanahunan, meron pong mga false teaching, no? May mga false pastors, no? Lahat po, marami pong mga impersonators na nag-a-arose, no? Sa ating pong kapanahunan. So kaya kinakailangan mas ma-develop po tayo sa kabuuan ng Word. Kaya nga po tayo nagtatawag yung manifestation ng salita ng ating Panginoon. And fourth, bringing His church, that showing His manifestation, revealing Himself before judgment is revealed. No? So, tignan po natin ang ating Panginoon, dinala niya ang kanyang iglesia, sa pagpapahayag o pagpamanifestasyon, sa kanyang iglesia lamang po nakatalaga ang kanyang kapahayagan. Yan po, sa kanyang iglesyang pinili sa huling kapanahunan, which is composed po ito ng bride, ng mga nobya. Okay? Bahagi ng nobya, rather. Bahagi ng nobya, at sabi nga ipapahayag po ito bago daw po pagdatawag na judgment, yung paghatol. Bago daw mahayag ang paghatol. Ano po, sister? So, kaya yung pagpapahayag ng tinatawag na salita ng ating Panginoon ay naka-address daw po ito para sa kanyang iglesia o sa body ng ating Panginoon. Amen? So, gusto ko po muna mag-quote na ating pong tatalakayin. Anyway, last night, meron po kasing mga kapatid tayo. Siyempre, hindi may iwasan na medyo may sa mga post natin, mayroong mga lumalabas po ng mga against sa mga post po natin. Actually, kapatid sa Panginoon, depende kasi sa nakakaunawa. Depende po kasi sa bumabasa. Ngayon, pag malawak po, talagang sabi ko nga, kung ito po ang makakabasa ay sabi ganun na chosen and elected before the foundation of the world. Amen po ba? So, madali niyang makakatch up. Amen? Madali niyang mauunawaan. Madali niyang maiintindihan. Yung mga kapahayagan. Amen po ba? Kasi ito po ay nagkaroon siya ng question dun sa aking pong na-post na proud to be a message believer. Proud to be a message believer. Sabi ko na yung t-shirt na meron kong isang nag-react. Tinatanong ko sa kanya kung siya ay naniniwala siya na si Brother Branham ang prophet sa Laodicean age dito sa pahuling panahon. Minamaneuver niya Okay, sabi nga nun, si Brother Branham daw, inuutusan daw tayo na bumalik sa Biblia. Actually, totoo naman yun, sinabi niya. Pero sabi, ang pagkakasabi po ng ating kapatid na si Brother Branham, pag hindi nyo naiintindihan ang mga kapahayagan ko, yung kung ano yung mga sinasabi ko, bumunta kayo sa Bible, bumalik kayo sa Biblia, puntahan niyo sa Biblia. Bakit kamo? Kasi nandoon mga sinasabi niya. Kasi hindi naman po para sa kanya, hindi sa kanya yung kapahayagan like John na beloved, si John lamang po ang pinagpahayagan ng mga vision, pinagpakitaan ng vision, di ba? So ganoon din po yun. Kaya sabi ko nga kapatid sa Panginoon, it depends sa nakakabasa. Di po ba? Ngayon sabi ko, kaya ko nasabi yan kasi dito sa huling panahon, maraming mga anti-message believer, mga against sa mensahe sa huling kapanahunan.
Amen. So kaya kapatid sa Panginoon, kung inyong mapupuna, may battle talaga dito. Ha? Meron tayong katawag na mga digmaang kinakaharap, spiritual. Ha? Kaya kapatid, kinakailangan matatag din ang physical natin. Dahil po yung battle po nating kinakaharap ay hindi lamang ito basta-basta na digmaan na pang-spiritual, kundi nakasalalay po dito yung tinatawag na eternidad na nasa sa iyo. Like itong si Judas Iscariot, di po ba, na siya po ay napabilang sa mga inanoint ng ating Panginoon para po mag-perform, no, ng miracles, no, nagpapagaling, pero hindi sila umabot. Why? Sapagkat nang dumating po yung time ng tatawag na harapan ng katotohanan at kalikuan, ay hindi siya nakapagpatuloy. So kaya kapatid sa Panginoon, kinakailangan alam mo kung saan ka nakatayo, no, Kristiyano, sa huling kapanahonan. Kaya ito po yung aking pong ginaganap sa biyaya ng ating Panginoon. Although ang Panginoon naman po ang nagsasabi nito sa akin, di po ba, na sa atin, rather, na kinakailangan talaga yung tatawag na pagpapatotoo ng Scripture. Dito po sa tatawag na quotation o sa message, di po ba? Kasi magdadagtil dapat ito, di ba? Kaya ito po yung kasi yung misa. Totoo naman sinabi niya, no? Na yung mga unbeliever pagka nabasa yung quotation, no? 'Di ba? Tapos walang tatawag na pagpapatibay ng scripture, doon sila nagkakaroon ng kalituhan, no? Doon sila nagkakaroon ng tatawag na big question sa kanilang kaisipan. So kaya dahil kinakailangan maging maingat ang bawat nasa mensahe na katayo, no? Kaya kinakailangan meron po itong tatawag na naka-proven po ito ng word ng scripture. Amen. So, ito po, no, kagaya nito sa quotation po, ang title po is Revelation chapter 4. Okay. So, ito po yung isa sa mga quotation ng ating kapatid na si Brother Branham. Tignan niyo po, pakinggan niyo po yung kanya pong quotation. Sabi gano'n, in the last days, there would come a famine. Di ba? Totoo naman yan. Sabi naman sa Bible yun. Something of disorder. Not for bread and for water. Amen? So, tignan nyo hindi daw magkakaroon daw po ng tatagutom. At ito daw po ay hindi daw po sa pamagitan ng tinapay at inumin. But for the hearing of the word of God. But for the hearing of the true word of God. Po ba? Yung pakikinig, yung taggutom, yung pakikinig, no? Sabi ganun, sa totoo na kapahayagan ng salita ng ating Panginoon. Dito daw po magkakaroon ng tagutom. And men would travel from east to west, north and south, seeking to find the true word of God. No, tingnan nyo, no? So, yung mga tao nagka-travel para po hanapin, no, yung totoong salita ng ating Panginoon. What is the Word? Jesus is the Word. The Word was made flesh and dwelt among us to see the manifestation of the real Word of God made manifest according to the Scriptures and brought to pass. Di ba? So, mangyayari po ito, no? According according po sa Scripture, no? Nagmamanifesto ang katotohanan ng salita. Amen po ba? So, kaya marami mga nagka-travel daw po kasi di po ba, pag once na mayroong mga evangelists, no? Napupunta sa iba't ibang lugar. So, kahit malalayo yung iba, talagang nagka-travel, no? Yung iba talaga, nag-waste sila ng time para po makinig, mapakinggan lang, no? Yung kapahayagan. Pero malinaw po mga kapatid sa Panginoon, no? Pag ang isang bride, kahit saan ka nakalugar, darating at darating sa iyo yung kapahayagan, di ba? Hindi mo na kailangan po mag-travel ng napakalayo, kundi darating na po yung kapahayagan mismo sa iyo. Amen? At sabi ganon, okay, sabi,
the real Word of God made manifest according to the Scriptures and brought to pass. Amen. That how people would travel and seek and would fail to find it. Tingnan nyo, no? Sila po ay nangabibigo na makita ito sa kanilang paglalakbay. Actually, ito po ay nailagay na po ito mismo sa, sabi ganun, no, na ito po ay nasa kalooban na po ng mga predestinado. Yung word po na ito, madidinig at madidinig po nila ito. Okay, so purihin ang ating Panginoon. So malinaw mga kapatid sa Panginoon, ang unang ating pong quotation na nabanggit na magkakaroon daw po kapatid ng taggutom. Amen? At hindi daw po ito patungkol sa literal na pagkain at sa inumin, kundi ito po ay sa mga pakikinig ng totoong salita ng ating Panginoon. Ito na po yun. Po ba? Ibig sabihin, maraming nakakulong sa tinatawag na mga aral na dinampot lamang. Amen po ba? Okay, so dito po tayo sa ating pong scripture reading. Sabi pong ganun, and he was clothed with a vesture deep in blood, and his name is called the Word of God. Sino po ito? Si Jesus po ito. Okay po ba? So sabi ganun, yung kanya daw pong damit ay na wisika, no? Ng dugo. Okay, sprinkling ng dugo, na wisika ng dugo. At ang kanyang pangalan daw po ay tatawaging Berbo ng Diyos, salita ng ating Panginoon. So malinaw po ito, no, gumanap, no? Yung salita ay nagmanifest, no? At sa kanyang manifestation, ang kanya pong damit na kasuotan ay nawisikan daw po ng dugo. Okay, so malinaw mga kapatid sa Panginoon na ang kapahayagan po ng ating Panginoon ay merong pong kasamang sakripisyo. Dugo means, ito po na yung pag-aalay ng kanyang dugo. Amen po ba? Para sa atin. Kaya hindi lang po ito basta word na nag-manifest. No? Ito po ay merong pong tinatawag na kasamang sakripisyo. Amen po ba? At ito po ay pinapagtibay na ang kanyang pangalan ay ang salita ng Diyos. Amen? Okay, so quotation ulit tayo para mas ma-identify po natin yung word. Kasi yung word at saka yung inside of the word. The word and the inside of the word. Okay. So, dito po tayo sa quotation po. Sir, we would see Jesus. Ito po yung title po ng book. Okay. So, paragraph 295. Sabi, there he died. Sabi, at Calvary. So, yung dugo, no? Siya po ay namatay sa Kalbaryo. Amen po ba? At siya po ay bilang handog. And there we must die with Him. Amen? At tayo rin dapat ay kinakailangang mamatay kasama niya. Amen? So, kung paano namatay, nag-alay siya ng kanyang buhay, kinakailangan ma-recognize natin ang ating buhay na namatay na rin. Ano to yung lumang buhay po natin? Amen? There we must die with Him. As He died, sabi nga, the Son of God, to be sons of God. Nung namatay siya bilang anak ng Diyos, sabi, at magiging mga anak ng Diyos. Dumami. Sa kanyang kamatayan, amen po ba, siya yung naging vessel, no, ng mga anak ng Diyos. Ngayon, no, yung pagkamatay ng anak, sabi ganon, as He died, sabi ganon, the Son of God, speak about Jesus, to be sons of God. Di ba? So, dumami. Ibig sabihin, nag-manifest po yung word na nagkatawang tao ay nag-alay ng kanyang dugo. Amen? At sa kanyang kamatayan ay naihayag ang mga anak ng Diyos. Amen? We must die also. Kailangan talaga natin mamatay. No? Sa ating pong physical. No? Physical, yung mga lumang buhay po natin. Ito po yung importante. Kaya you must be born again. Pag sinabing you must be born again, hindi po pwedeng pagka pinanganak ng muli,
may dalawa ng buhay sa iyo, hindi po pwede, dapat isa lang ang buhay. Amen? Pag sinabing we must be born again, kapatid, pag ipinanganak ka sa espiritu ng ating Panginoon, sabi ganon, kinakailangan yung lumang espiritu mo, wala na. Amen po ba? Amen? At ang lumang espiritu mo ay ibinangon sa isang tinatawag na espiritong kalakip ng espiritu ng ating Panginoon. Ngayon, Holy Ghost, po ba? So, yung ating lumang espiritu, amen po ba? We must born in the spirit. No? So, yung lumang espiritu natin mamamatay at magre-resurrect sa isang bago. Amen po ba? Kaya nga, ito po yung importanteng maunawaan po natin. Hindi po tayo may panibagong soul na according sa iba nating mga mahal na kapatid sa message, no? Na meron daw pong panibagong soul. Wala po. Kasi kung may panibagong soul like katulad si Adam, wala na. Dapat hindi na aabot pa sa tinatawag na kuan, no? Hindi na kailangan pang magkatawang tao si Jesus. Kung meron naman pala tayong tinatawag na bagong kaluluwa. Pwede palang mamatay tayo ngayon, tapos dahil mabait yung ating kaluluwa na darating, papalit, okay na sana, pero hindi. Tayo pa rin yun eh. No? Amen? Nag-resurrect lang tayo. Yung soul natin nag-resurrect lamang. Okay. So, praise God. We must die also and let our corn of wheat fall into the ground with Him. Okay. At ang atin daw pong mga butil, no? Ng trigo ay kinakailangan daw pong malaglag. Saan? Sa ground. Amen? Sa lupa. Nakasama niya. Diba ba? Ayos, tingnan po natin yung dugo niya, no? Nalaglag, no? Sa lupa. Okay. Our lives be dead and hid in Him. Ayan ang maganda. Sa mensahe ng ating Panginoon na pinaabot sa atin sa pamagitan ni Brother Branham, na sabi pong gano'n, no? Hallelujah. Hallelujah. Sabi gano'n, our lives be dead and hid in Him. Ayan. No? So, ang ating mga katawang namatay ay nakatago sa Kanya. Malinaw. Nakatago dapat sa Kanya. No? Hindi sa kung ano-ano mga relihiyon, nakatagong kaluluwa mo, mga aral. Amen po ba? Sa Kanya lang. Amen. That was in Him. Amen. Bring forth the manifestation of the word of the church in these last days. Amen. So, dito po, yung Kanyang kamatayan, sinasabi dito po, ano, gusto ko lamang kong iyan sa inyo. Kasi, actually, ito po sinasabi ng quotation, yung Kanyang kamatayan, amen po ba? Yung Kanyang kamatayan, dinala niya, no? Ang Kanyang kamatayan, dinala niya sa Kanyang iglesia. Amen po ba? Yung manifestation ng kamatayan niya, amen po ba? Ng salita, sabi ganon, ay dinala niya sa Kanyang iglesia at sabi sa huling panahon. Amen? So kaya umabot na po tayo, no? Tayo po'y patungo po sa tatawag na fullness, kapunuan, amen, ng ating pong pagiging mananampalataya. Okay. Sabi pong ganyan doon. That was in Him, bring forth the manifestation of the word of the church in these last days as He promised. Pinangako niya pala ito. So kaya patiently waiting po tayo, mga kapatid, no? Sa kalalagayan natin, no? Kagaya si Sister Gloria, no? Talagang very weak yung ating pong mga katawang lupa, no? Kami rin, ako rin, nadumanas din po ako ng mga karamdaman. So ito po ay hindi po tayo exempted. Ulitin po natin, hindi exempted sa mga kahirapan, no? Sa pagkapagod, sa karamdaman, lahat po yan. Hindi po tayo exempted po yan. Pero ang maganda po yan, kapatid sa Panginoon, our lives hid in Christ. Ang ating buhay na ito ay nakatago na kay Kristo. Amen po ba? So ibig sabihin, wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat alalahanin sa kung ano yung mangyayari, sapagkat kung alam po natin at tayo po ay ma-conform
sa salita, umawangi sa salita ng ating Panginoon, you have freedom, amin po ba? Para po mag-serve sa ating Panginoon, di po ba? According sa kung ano yung kapasidad na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? So, sabi nga, standing, kaya inawit natin, no? Stand still and let God move. Amen po ba? Why? We have assurance, no? Through the manifestation of the Word. Amen. So, praise God. So, quotation ulit tayo. Okay, the Bible was manifested in its fullness in the person of Jesus Christ. So, tingnan po natin kung ano po yung tatalakayin, ano po yung lahat po dito sa quotation na binanggit po ng ating pong propeta. So, ang title po, Events Made Clear by Prophecy. Events Made Clear by Prophecy. Okay, sabi po ganito na sa paragraph 16. For the Bible is living, foretold witness of Jesus Christ. So, malinaw, ito daw po yung tatawag na nagpapahayag ng tatawag na patotoo patungkol po kay Jesus Christ, no? Kaya yung Bible po, ito po ay kabuuan ng isipan ng Diyos at ipinakita ng Diyos ang kanyang kabuuan sa pamamagitan ni Kristo. Amen? So, yung Biblia, from Genesis to Revelation, ito po ay buong kaisipan ng ating Panginoon. Amen po ba? At ito'y nahayag sa pamamagitan po ni Kristo. Kaya nga, the Lamb of God, the Lamb of God, sabi nga no, slain before the foundation of the world. Amen po ba? Before the foundation of the world. Ibig sabihin, hindi pa na itatala itong kabuuan ng Genesis to Revelation. Andun na siya. Naihandog na siya. Naging kapurihan na siya ng ating Panginoon. Kaya slain, nauna na siyang naipahayag niya ang kanyang sarili bilang isang handog at hain. Amen? Kaya ito po yung, sabi nga, ito po yung napakagandang makita po natin. Yung ating pong tagapagligtas, no, na si Jesus Christ, no, yung salitang nagkatawang tao, siya po ay nakahanda na, no, sa lahat ng gampanin para sa atin because siya po yung Word. For the Bible is living, foretold witness of Jesus Christ, and as the earth has grown into its fullness and also vines grow into their fullness. Okay? The day grows into its fullness. The Bible was manifested in its fullness in the person of Jesus Christ. Amen po ba? So yung Biblia daw po ay nagmamanifesto sa kanyang kapunuan. Amen? So, ibig sabihin, pag sinabing kapunuan, yung tatawag na kabuuan niya, no? Yung tatawag na, sabi nga, sa ngayon, yung mga previous natin yung tatalakay, sa ngayon parang salaming malabo pa lamang ang nakikita natin. Pero pag dumating ang katotohanan ito, ang manifestasyon ng darating si Jesus, ay magiging malinaw na ang lahat sa atin. Amen po ba? So, patungo pa lang tayo sa fullness. Amen po ba? Okay? The day grow in its fullness. The Bible was manifested in fullness in the person of Jesus Christ. Amen po ba? So, kaya ako'y naniniwala, mga kapatid sa Panginoon, based po sa knowledge and understanding na binibigay sa atin ng ating Panginoon through this message of the hour ng ating Panginoon ay inilalapat niya tayo sa kapunuan ng kanyang salita. Amen. Binibigyan niya tayo ng tatawag na pagkakataon na tayo po ay maging kabahagi sa kapunuan ng kanyang plano at disenyo, no? Yung Bible kasi plano niya po ito, no? Ito po yung blueprint ng ating Panginoon. Amen po ba? At patungo po sa kapunuan. Sabi nga, the day grow in its fullness. Yung panahon daw po, yung araw daw po ay lumalago sa kanyang kapunuan. Amen po ba? Ibig sabihin, malapit na po na maganap ang lahat. Di po ba? Di ba, yung let's say, sa isang movie, di ba, sa isang palabas, no? Buo na yun. Di ba? Buo na yun from the beginning at yung ending. Pagka tayo po'y nanunood, halimbawa ng isang film, no? Patungo tayo sa tatawag na pinaka-peak
nagtatawag na pangyayaring pinapanood natin, patungo tayo sa kapunuan doon na mas naiintindihan natin ng malinaw yung tinatawag na ending ng isang kwento. Amen? So ito din po tayo. Amen po ba? Unti-unti ay patungo tayo sa kapunuan. Yung ending na ito, mas nauunawaan po natin ito ng malinaw through the Bible, na sabi yan, yung kapahayagan ng Biblia, no? At manifestasyon sa kapunuan ng panahon. Okay. So malinaw, He was the Word of God revealed. Siya daw po yung salita ng Diyos na nakahayag. Okay. So walang pagtatalo tayo dyan. Alam po ba? Kaya sabihin natin, Son of God, Son of Man, Son of David, no? Ito po ay inilapat sa ating kaisipan ng ating Panginoon. Amen po ba? So, kaya nga po, He was the Word of God revealed. The whole complete book of redemption. Ito, yung buong kumpletong aklat ng pagtutubos. Amen? So, malinaw. So, kaya kapatid sa Panginoon, dito po kinakailangan ma-identify tayo. Makilala tayo sa kabuuhan ng tinatawag na pagtutubos ng ating Panginoon. Amen po ba? So, ito po ay patungo tayo sa tatawag na kapuspusan ng lahat ng panahon. Amen po ba? So, ma-identify po tayo. Kaya pag sinabi po ng ating Panginoon na kinakailangan tayo po mamatay na kasama kalakip si Kristo, tapos yun, wala nang idadagdag po doon. Amen ba mga kapatid? Kinakailangan maranasan mo ito. Amen po ba? Na nakatago, nakahimlay, no? Ang iyong kabuuan, sister, ating kabuuan, nakahimlay dapat po mismo sa pangangalaga ng ating Panginoong Jesus Kristo. Amen. So pag namatay, nakasama niya, kalakip niya, ibig sabihin hindi ka mahihiwalay sa Kanya. Amen po. Praise God. Okay. So, the Bible is God's Word foretelling the future events. Yung Biblia daw po, no, ay salita ng Diyos at nagpapahayag, nagsisiwalat, foretelling, no, the future event, nagsisiwalat, nagtatawag na yung darating na mga panahon, kaganapan. Amen po ba? So yung kaganapan, yung darating na kaganapan daw po, no, nagpapahayag po ito yung Biblia. Amen po ba? So nagmamanifest po yung Word. Amen po ba? Sa kapunuan. Amen po ba? At hanggang doon po sa tinatawag na future event, no? Sa darating po na mga kaganapang ito. Amen. So kaya nga future event, may kaganapan pa tayo ngayon. Kaya ito po ito po yung ating pong na pangyayari ngayon, no? Devastating na nangyari po sa ating pong bansa. Praise God, no? Salamat sa Panginoon. Hindi po nagkaroon ng tatawag na kagaya na nangyari sa Tacloban na ninanakawan na yung anong bang bagyo no, Yolanda no, na grabe talagang yung mga groceries, no, binabasag na nila, ninanakaw na nila yung mga sobrang gutom na mga tao, no. Praise God. Tingnan niyo yung di ba, na televise po yun, talagang grabe, nakakalungkot, no. Purihin ng Panginoon sa kabila po ng ganung bagay, sabi nga more sa Yolanda yung dumating na yan, no. At nakita nga natin very devastating yung bagyo na ito, no. Pero praise God, at hindi man po umabot sa parang yung mga tao po ay parang mga zombie na nangyari kagaya noon, no, na yung mga tao naglalakad, hindi alam kung saan pupunta. So, nakakalungkot. But anyway, ito po yung importante, no? Ano man po yung event na nangyari, kaganapan sa mga nangyari sa ating kapanahunan. Kasi hindi naman natin alam kung ano mangyayari kinabukasan. Basta ang mahalaga mga kapatid ay nandito po tayo, no? Na lumalago po tayo sa kapahayagan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi walang great escape. Walang dakilang pagtakas na po pwedeng maganap sa isang tao, kundi siya po ay mapabilang sa tinatawag po na mananampalataya ng mensahe sa huling kapanahunan. Sapagkat ang bawat po mga nakapaloob sa nakakaunawa sa mensahe sa huling kapanahunan, sila po yung bahagi, no, ng nobya na itinalaga, no, bride ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, its believer is commanded by its author
to read and believe every word of it. Tingnan nyo po. Yan po ba? Tayong mga mananampalataya daw po ay inaatasan ng author na ito. Di ba? Yung God, yung Ama. Ito po yung author niya, yung Ama. Inaatasan daw po tayo ng Ama, yung author ng salitang ito. Na basahin daw po natin, hindi lamang basahin, kundi maniwala sa bawat salita. Sabi ganon, amen? Sabi kong ganito, gusto ko pong ulit, its believers is commanded by its author to read and believe every word of it. No? Sa bawat himaymay ng kapahayagan, sa bawat pangungusap ng salita, dapat maniwala po tayo. No? Ito po yung greatest escape natin. Amen po ba? At ma-identify mo naman yan, kapatid, no? Na sa'yo, kung tayo po ay talagang bahagi po ng nobya ng ating Panginoon, gumaganap ito, inaayos ka ng salita. Amen po ba? Patungo sa kapunuan. Amen? Tignan po natin yung salita po na, yung mensahe po sa huling kapanahunan. Ito po yung nag-aayos sa atin. Patungo po sa tatawag na nalalapit na pagtutubos ng ating Panginoon. Okay, so not just part of it, hindi lamang daw po yung bahagi lamang, no? Hindi lamang yung portion yung ating papaniwalaan kagaya ng, di ba? Kasi yung mga simbahan, pagka may nabasa sila sa Bible na hindi angkop sa kanilang pinapaniwalaan, ilaktawan natin yan, hindi yan ang paniniwala natin, di ba? Kasi yun po yung mahirap, no? Sa mga naging Kristiyano sa simbahan. Pag nakabasa sila sa Biblia, o katulad sabi ganun, ang mga babae dapat manahimik. So, hindi nila papaniwalaan yun, di ba? Sabi ganun, ang mga babae dapat manahimik sa iglesia, no? At kung meron silang dapat malaman, pagdating sa kanilang tahanan, doon nila tanungin ang kanilang mga asawa. Ha? Para maunawaan kung ano yun. So, ayaw nilang pakinggan yun. Hindi nila papaniwalaan yun, di ba? Kasi ang kanilang matibay yung naglilingkod ako sa Panginoon. Hindi nga eh. Di ba? Dapat believe every word of it. Di ba? Yung bawat talata, no? Dapat paniwalaan mo. Kasi pag pinaniwalaan mo yan, pag bahagi ka ng nobya ng ating Panginoon bilang bride ng ni Kristo, lahat naman yan iaayos ng Diyos sa iyo. Dahil immune na yan, nasa iyo na yan. Nasa atin na yan, no? Ito po ay nakalagay na po sa atin ito. So pag narinig po natin yung word, ito po yung nag-aayos na sa atin. Di ba? At hindi po ito, hindi mo po pwedeng sabihin mananampalataya ka tapos hindi ka naniniwala sa salita ng Panginoon. Di ba? Hindi mo paniniwalaan kung anong sinasabi sa Biblia. Tapos sabihin mo, mahal mo ang Diyos. Kung mahal natin ang ating Panginoon, mga kapatid, sa kay Kristo, dapat sabi nga nun, dito inaatasan tayo ng author mismo na maniwala sa bawat talata, sa bawat pangungusap na naisulat sa Biblia ito, sapagat ito na po yung aklat ng pagpapahayag ng kanyang pagtutubos. Paniwalaan natin, wag natin patigasin ang ating mga puso dahil po sa mga minanang turo. Amen ba? Huwag natin patigasin ang ating mga kalooban dahil sa ating pong mga tradisyon na nakagisnan na sa pamamaraan ng mga simbahan. Kaya nga kapatid sa Panginoon, ulit-ulitin po natin ito, no? Para mas makita po natin, masalamin natin, ma-recognize natin. Dapat kinakailangan ang pagiging Kristiyano mo ay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Hindi po sa pamamagitan po ng iglesia o ng mga grupo o ng mga simbahan, no? Oo, yung simbahan, pagsabi simbahan, kasi hindi naman lahat ng simbahan talaga, amen ba, ay tinatanggap ng ating Panginoon. Amen po. So malinaw po ito mga kapatid, no? Ang ating Panginoon, inaatasan tayo, yung author nito, na magtiwala sa bawat mga talata nito. Amen po ba? Okay, so another one, sabi ganoon, hallelujah. Not just part of it, one word, to disbelieve it, you might
you might as well quit trying until you believe that word. Tingnan nyo, no? Sige lang, no? Ay, keep trying, no? Keep trying. Sabi nga na hanggang sa maniwala ka, no? Hanggang sa makita mo talaga, no? Kasi bago ka maniwala, makikita mo. Di ba? Bago mo mapaniwalaan, may ihahayag sa iyo ng ganap. Amen po? Sabi ganon. Okay. Every word is absolutely a part of Almighty God. Ang bawat salita daw po ay absolutely, sabi ganon, ito daw po ay parte ng makapangyarihang Diyos. Amen? Okay. God made manifest wound into His Word to show forth who He is. Tignan nyo. Wound. Sugat yung wound eh. Di ba? Into His Word. Tignan nyo. To show forth who He is. Ipinakita niya. Ano po ba? Yung God made manifest at yung pagmamanifesto na ito, nasugatan pa nga eh. Amen po ba? Para ipakita kung sino siya, who He is. Who He is. Amen po ba? For we commanded as believer to believe every word of it. Ano po yun? Para daw po makita po natin ang kabuuhan nito. Amen po ba? Maniwala po tayo, makinig po tayo, bulay-bulayin po natin, no? Na para po masangkapan po tayo ng kabuuan ng salita ng ating Panginoon. And it's wrote by the author of God Himself. Amen? And it's wrote by the author of God Himself. There's nobody can add anything to it or take anything from it. Ito po malinaw. No? Nobody, walang sinuman ang po pwedeng magbawas at magdagdag sa mga salitang ito. Amen po ba? Hallelujah. Sabi ganun, there's nobody can add anything to it or take anything from it. Hallelujah. Glory. Ano? If you would, sabi, it would be a freak body of God. Pag ginawa daw po yun, ang sino man daw kung kumuha na magbawas, magdagdag ng salita dito, na nakalagay dito, freak daw po ito, abnormal. Amen? Freak body of God, abnormal na katawan ng Diyos. Narinig niyo yun? No? Totoo naman. Pag dinagdag po pala natin ang salita at binawasan natin ang salita, abnormal ang pagiging mananampalataya natin sa Diyos. No? Ibig sabihin, hindi kumpleto. Pag yung abnormalidad, freak. Sabi ganon, hindi kumpleto, incomplete. Amen po ba? So, hindi talaga aabot. Kahit anong gawing pagmamatigas ng tao. No? Kaya nga po, ulitin ba natin, maniniwala lamang sila sa kanilang sariling kasinungalingan. Na sila po ay sinasamahan ng Diyos, sila po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Pero sabi ganon, ang sino mang magdagdag at magbawas, sabi ganon, ay lalabas daw po na abnormal na katawan ng Diyos. No? Kaya nga po, sabi, bulag na tagapag-akay, parehas pa rin silang mahuhulog sa hukay dahil pati po yung mga miyembro ay bulag. Ito po yung katotohanan. Amen. Pati po yung mga miyembro ng bulag na tagapangaral, yung pag sinabing bulag, walang clear understanding sa kabuuan ng salita. Amen po ba mga kapatid sa Panginoon? Amen po ba? Kaya pag ang isang simbahan, pinawalang kabuluhan niya yung sinabi na pagpapahaba ng buhok, pag pinawalang kabuluhan niya yung pag-decent na decenteng pag-aayos ng kababaihan, di ba ba? Lalo sa gawain sa Panginoon. Kasi marami ngayon mga social gospel Christian, no? Na okay lang sa pastor na pag may mga ating simbahan, mga naka-spaghetti, okay lang yan, mga naka-make up, no? Ang tunay na kagandahan ng, sabi nga sa Bible, sa Biblia, ang tunay na i-display na kagandahan ng kababaihan ay ang kabutihan ng kalooban. Yun po yung kagandahan na ninanais ng Diyos na makita sa mga kababaihan. Kaya, sabi nga ganon,
Sabi po ni Brother Branham, yung kondisyon ng simbahan, pagmasdan yung mga kababaihan, kung ano yung kilos, kung ano yung pananamit, pamamaraan ng mga kababaihan, no? Jezebelisim po ito, no? Jezebel spirit po kasi yun. Diba? Na yung nangunguna sa simbahan ay mga babae. Nagpa-praise and worship, babae. Tapos nangangaral, babae. Nagtuturo ng Sunday school, babae. So kapatid sa Panginoon, hindi yan ang plano, hindi yan ang tatawag na formula. Hindi yan ang nandito nakalagay sa Biblia. Ngayon, pag ang isang simbahan, ganyan ang ginagawa. Sabi po ng ating mensahero sa kahuling kapanahonan, prick daw po yung katawan ng Diyos. Kasi yung church stand for the body of Christ. Amen? Yung church stand for the body of Christ. Ngayon, pag ang isang simbahan ay nagtuturo at hindi bumabase sa kabuuan ng salitang naririto, sabi ganun, prick sila. Amen? Hindi sila aabot. Amen ba? Okay. So, purihin po ng ating Panginoon. Hallelujah. Okay. Sabi ganun, it would have make like six finger on one hand, or 3 arms or something to add something, to take something away from it and be 1 arm short and 1 finger short. Ito na ang mangyayari sa katawan ng Diyos ni Kristo sa iglesia. Pag ang isang iglesia daw po nangangaral at hindi sinusunod yung bawat talata sa Biblia, lalabas daw parang prick na maigsi yung kamay, minsan kulang yung kamay, anin yung daliri, no? Magiging ganun daw po. So, kaya po, ito po yung tatawag na talagang aral po ito na bubukas talaga ng katotohanan. Amen po ba? Kaya pag yung mga babae, nagpapaputol ng buhok, may igsi, no? Alam mo, ano nga po dyan, sabi nga nun, mga unfaithful wives, no? Mga hindi po mga tapat daw po yun ng mga asawa, yung mga kababaihan pagka nagpuputol. Ang pagpuputol pala ng buhok, ang sign po pala niyan, ang ibig sabihin po pala ng pagpuputol ng buhok ay unfaithful. Hindi po tapat na asawa. Amen po ba? Yun naman pong sinasabi. Amen po ba? So, kaya kapatid sa Panginoon, dito makikita po natin, masatsalamin natin. Kaya itong mensahe po, ito po yung nag-aayos ng ating buhay at pangunawa. Amen? Praise God. Okay, so, hallelujah. Praise God. Okay. To add something, to take something away from it, and be 1 arm short and 1 finger short, it's the complete body of Jesus Christ. Sabi nga naman. Dapat kompleto daw. And at Christ being the male, the groom, the bride, is represented in Him also. And these two are one. Okay? Sabi, Christ being the male, the groom, the bride represented in Him also. Diba? So, kaya kapatid, sa ikakasal, diba, pag hindi po maayos ang kasuotan ng babae, diba? So, parang hindi po maganda. Di ba? Kapatid. So, ganun po daw po yun. Hindi po pwede tayo maging kaisa. Hindi tayo po pwedeng maging kabahagi ng katawan ni Kristo pag prick po tayo. Amen? Amen? Praise God. Okay. So, had they, you'll know that I'm in the Father and the Father in me, I in you and you in me. Ito na siya. So, sumasa atin daw siya. Sabi malinaw. So, pag sumasa atin siya, isa lang ang kabuluhan, ang isang kahulugan, brother. Pag sumasa atin ang ating Panginoon, ibig sabihin, every details ng Biblia, yun ang pinapaniwalaan mo. Amen? Hindi mo sasabihin na, ito na nga lang, ulitin po natin yung mga nananalangin, no? Sa simbahan,
ang ginagawa, pagmamalang sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, saan ka nakakita? No? Nasa Biblia po ba yan na dapat ipanalangin? Na gano'n ang panalangin. Nagturo na nga ang ating Panginoon, amang nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Yan na nga yung sinasabi, di ba? Hindi yung introduction pa lang, parang tinatalian na po natin sa kasinungalingan yung mga pananalangin. Amen ba? Pag ikaw po'y nanalangin in the name of the Father, the Son, Holy Ghost, tinatalian mo sa kasinungalingan yung kongregasyon. Bakit ka mo? Hindi naman sinabi sa Biblia. No? Ang sinabi yun, actually, sinabi sa bautismo pa eh. Amen? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So, sa bautismo. Pero pagdating sa bautismo, ipinaliwanag naman ni Peter. Ano sabi ganoon? Baptizing them in the name of Jesus Christ. Yun ang pangalan. Pero kung ginawa ng maraming mga simbahan, denominasyon at mga grupo, ginamit na ng pananalangin sa kasal, ginamit sa pananalangin sa pagkain, ginamit sa pananalangin sa pagbibinyag, ginamit sa pananalangin kung saan-saan. Hindi po. Ibig sabihin, nag-add na tayo niyan. Diba? Prick na po yung simbahan. Prick na po yung pangunawa. Kaya kapatid, adudoon pa rin yung mga bagay na hindi pa rin nawawalang mga ugali ng mga pastor, ng mga miyembro. Diba? Ay, tingnan nyo kung ano po kaya nga, di ba? Nakita po natin, nung tayo po ay nauwi po sa mensahe, bumalik tayo sa mensahe, tignan mo, yung mga ibang mga miyembro ng mga simbahang kakilala ko, diba? Iniiwasan ako. Tignan mo kung ano yung, siyempre tinuturo ng pastor nila na, ako yung aral kasi ng mga yan, eh, wala na. Kaya yung mga miyembro, diba, naniniwala, ngayon pag makikita ako, iiwas sila, o rather, na hindi ako papansinin. Bakit ka mo? Kasi naniniwala sila sa kasinungalingan. Diba? O, tignan mo, tapos yung pastor nila mananalangin in the name of the Father, Son, Holy Ghost. So, saan? Oo, di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, uuwi ka lang sa tinatawag na relihiyon. Makukonform ka lang, mahuhubog ka lang sa relihiyon, hindi talaga sa salita. Amen ba? So, purihin ang ating Panginoon. So, malinaw po mga kapatid, ano? Okay, so sabi ganun, I am the Father and the Father in me, I in you and you in me. Kaya nga sabi niya, no, na ako'y siya. Sabi niya nga sa mga alagad niya, no, bago maganap ang lahat ng ito, na malaman ninyo na ako ay siya. That I am He. Sabi niya, ng ating ni Jesus Christ, that I am He. So malinaw, mga kapatid, sa Panginoon, di po ba? So, kung tayo naman po ay na kay Kristo, ang ating pong buhay, mga kapatid, sa Panginoon, ay hindi po tayo lumalakaw dito. Kailangan buhay ang bawat talata sa ating mga pananampalataya. Amen po ba? Amen? Okay, so praise God. Okay, what a complete picture in this word. Sabi nga doon, the true believers in this word who accept it that way, believe it. Yung pagtanggap sa ganung pamamaraan, natatawag na pag sinabing mananampalataya ka ng Diyos, make it sure na lahat dito, detail by detail na ito, alam mo natin at ginaganap natin. Di ba? Di ba? Kaya po, aalis talaga tayo sa denominasyon. Ngayon, kung yung mga kapatid natin na nakakarinig at ayaw pa rin, wala tayong magagawa. Basta mahalaga, tayo po ay nagsasalo-salo sa pag-aaral at ito pong sinasabi na sa atin ng ating Panginoon. No? Paalala po ito, wake up call po ito sa atin, no? Na dapat sa huling kapanahunan, amen po ba, na sabi nga, ayos natin, maiposisyon natin ang ating sarili
Amen po ba? Sa pamamagitan po ng mensahe sa huling kapanahunan. Amen po ba? Okay. So, huwag kayong mag-alala. Kasi kung mayroon tayo mga kahinaan pa ngayon, kapatid sa Panginoon, darating po ang time na tayo po ay gagawin, darating sa kapunuan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kasi lahat po tayo, mayroon ba tayo mga kahinaan bilang physical? Pero sabi nga na, no? The spirit is willing, but the flesh is weak. Ang espiritu ay malakas, ay po makapangyarihan. Subalit ang laman ay mahina. So ito po'y sinasabi. So kaya may karamdaman, sister, kaya may pagkapagod. Hindi po tayo, let us face the reality. Amen po ba? Andito pa tayo. Hindi pa maiiwasan yan. Pero sabi nga, magtiwala lang tayo sa mensahe. Manampalataya tayo sa mensahe sa huling kapanahunan, sa scripture ng ating Panginoon. At dito po tayo ibabaguhin at ibabangon. Amen? Niya tayo i-resurrect. Amen. So, praise God. And with patience, sabi ganon, wait for its prophesied promises. Di ba? Na mayroong daw pong kalakip na pagpapahinuhod. No? Kaya tawag yung pagpasensya, no? Patient yung pag namin patient yung paghihintay ko ito. No? Yung pagtitiyaga. Na naghihintay daw po sa tatawag na kaganapan ng mga pangako niya. Mga ipinangakong pangako niya. Every one of them to be manifested in its age. Ayan. Ang bawat talata na nagmamanifesto sa bawat panahon. Amen? Every one of them to be manifested in its age. Every believer has watched for it. Every believer that's been on the toe, watching, is the one that's being revealed to. Ayan. Yung mga, sabi daw po dito ng ating prophet, silang mga nagbabantay, silang mga nananatili po, na nagtiyatsaga, sila na mga nagpapatuloy. Amen po ba? Sabi niya, is the one it's been revealed to. Sila daw po ang mga pagpapahayagan nito. Amen ba? Yung mga naghihintay, no? Yung mga nag-iingat, yung mga nananatili, yung mga kumakapit sa mensahe. Amen po ba? Sabi nga sila yun, na mga nagtsatsaga, sila na mga naghihintay, sila yung mga nagbabantay, no? Sila yung laging kumakapit, nagtitiwala, sila daw po yung pagpapahayagan. Ninaw, mga kapatid sa Panginoon. Okay, praise God. Okay, so magbabasa po ako ng talata, Galatians chapter 3, verse 2 and 3. Okay, so sabi ko nga, this only would I learn of you. Okay, receive ye the spirit of the works of the law, or by the hearing of faith? Sabi nga nun, are you so foolish, having begun the spirit, and ye now made perfect by the flesh? Tingnan niyo po. So, tingnan po natin mga kapatid sa Panginoon. No? Dito makikita po natin na tayo daw po ay nagsimula sa Espiritu. Amen? Siyempre, bakit kamo? Kasi hindi tayo nakakilos kung wala po ang Espiritu ng Diyos. Kasi, yung nature, no? Yung kalikasan ng kaluluwa ay ang Espiritu. At ang Espiritu po ang nagbibigay ng buhay sa kaluluwa. At pag nabuhay ang kaluluwa, kumikilos po yung katawan. Like Adam. Amen? Nung kinreate ng Lord si Adam, no? Through the dust of the ground, meron siyang katawan, meron siyang kaluluwa, pero still comatose. Amen ba? Humihinga na siya, nakalapat siya sa lupa, humihinga na siya, no? May katawan na, perfecto ang katawan. Tignan niya, ha? Perfecto si Adam. Perfecto siya. Meron siyang kaluluwa. Then, sabi nga nun, hiningahan sa nostril dito sa ilong nito. Hiningahan daw ng Diyos, which is yung Espiritu ng Diyos. Nung nahingahan daw po sa nostril,
Itong si Adam, doon nabuhay ang kaluluwa. At doon ibig sabihin, tumayo at nagsimulang maglakad, tumingin, makakita, makarinig, nagkaroon ng 5 senses. Itong tao. Amen? Dahil sa Espiritu. Kaya sabi nga, nagsimula kayo sa Espiritu, matatapos kayo sa laman. Sabi ka no, kayo nagpasimula sa Espiritu, tapos pinapasakdal nyo ang inyong sarili sa laman. Tingnan nyo, di ba? Ano pinapasakdal sa laman? Pero yung buhay natin, ito may Espiritu tayo, nanggaling sa Panginoon, regalo po yan. Kaya sabi mong pinakamasamang tao sa mundong ito, amin po ba? Pag siya'y kumikilos gumagalaw, may Espiritu siyang galing sa ating Panginoon. No? Pero sabi ganun, pinapasakdal nyo sa pamagitan ng laman. Amen, kasamaan. In other term, pinapagamit nyo sa kasamaan, sa dyablo. Yung regalong buhay ng Diyos. Di ba? So, nakakalungkot. Amen po ba? Yung katotohanan ito. Kaya tinanong sila ni Paul, yung mga believers sa Galatians, sabi ganon. Sabi sa Tagalog, ito lamang ibig kong malaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng gawa ayon sa kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig tungkol sa pananampalataya? Ayan. So yung Espiritu, yung Espiritu na sa atin, ito'y galing sa Diyos. Pero meron pang dapat na ipanganak tayo na Espiritu mismo ng ating Panginoon. Amen? Kasi yung masama, may Espiritu yan. Gumagalaw siya. Pero hindi Espiritu na nakaangko sa tatawag na bubuhayin. Amen? Kaya you must be born in the Spirit. Yung Espiritu na sa atin, dapat sabi, mabago, ma-resurrect na kagaya ng Espiritu ng ating Panginoon. So kaya sabi ganun, sabi naman, kayo bagay mga mangmang, nagsimula kayo sa Espiritu, tapos pinapasakdal nyo ang inyong katawan sa laman. Tingnan nyo. Amen? So dapat uuwi tayo sa Espiritu. Pag uuwi tayo sa Espiritu, nababago yung buhay natin. Nawawala po yung ating salamin, yung ating pag-uugaling makamundo. No? Ito po yung sinasabi hindi po ako ito po yung binabasa po natin yan. No? Yung kaya ngayon, the word and the inside of the word. Diba? Yung salita at ang laman ng salita, yung nasa loob ng salita. Amen po ba? Ito po siya makikita po natin. No? Kaya dapat, sabi nga ng be perfect because I am your Father is perfect. Yung perfection po na yan, tandaan niyo po, perfection na galing sa Diyos. We cannot be perfect with our own ideas. Hindi tayo magiging perfecto sa ating lamang kaisipan o sa ating pong dunong. Hindi. Amen po ba? So, pinapasakdal tayo dapat po from day by day. No? Kinakailangan pinapasakdal tayo ng salita at kapahayagan ng ating Panginoon. Okay. So, quotation po tayo. Dito po tayo magtatapos. Okay. And in the closing age of Revelation, foretold to us that whosoever shall take one word out of the book or add one word to it, his part will be taken from the book of life. Malinaw. No? So, in closing age of Revelation. Kaya totoo, in closing age, ibig sabihin yung pinakadulong-dulong talata, no? Dulong-dulong kwento ng Bibliyang ito. Sinasabi ang sinuman, no? Na mag-alis ng mga salita ng hula nito o magdagdag man, sabi gano'n, ay aalisin ang kanyang bahagi, sabi gano'n, sa buhay. Kapatid sa Panginoon. So, malinaw po ito. Kaya, patuloy po nating damhin po yung pangungusap ng Panginoon sa huling kapanahon sa pamamagitan ng mga mensaheng ito. Therefore, there can be nothing shadowy, just a genuine, unadulterated Word of God.
that sons of God, daughters of God, who's not born by the will of man, or by the shaking of hand, or some form of the baptism, but born in the Spirit of God. Amen. So hindi daw po ito, tandaan niyo po mga kapatid ng Panginoon, yung kanyang mga anak na lalaki at mga babae, sabi ganon, na ipinanganak daw po sa who's not born by the will of man, na hindi pinanganak sa kalooban ng tao. Yung mga anak ng Diyos, ipinanganak sila hindi sa kalooban ng tao. Amen po ba? Or sa hindi siya pinanganak sa kalooban ng tao o sa tinatawag na pagkakamay-kamayan lamang, di ba? Meron tayong kamustahan sa simbahan, di ba? No? Or sa baptism, hindi daw po doon ang totoong kapanganakan, but born in the Spirit of God. Ipinanganak sa Espiritu ng Diyos. Amen. So yung talagang mga anak at mga genuine na mga anak na babae at lalaki ng Diyos, hindi sila ipinanganak sa kalooban ng tao. Hindi sila ipinanganak sa pamamagitan ng mga pangrelihiyong sakramentong pangrelihiyon lamang. Amen. Kundi ang kanyang mga anak ay ipinanganak saan? Sa Espiritu ng Diyos. Amen. By the Holy Ghost and the Word manifesting itself through them. Ayan na. Di ba? At yung salita daw po, no? Okay, sabi nga na, no? By the Holy Ghost and the Word manifesting, at ang salita ay nagmamanifesto sa kanila mismo. Ang linaw. Ibig sabihin, nabubuhay yung salita sa atin. Amen. Parang inilalapat na natin ang salita sa ating ugali. Yan ang ibig sabihin. Amen ba? That's genuine seed of God. Ito daw po yung tatawag na original, no? Na binhi ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa ating Diyos na buhay, at sa pagkakataong ito ay atin po munang isasara ang ating pagtitipon para po sa panibagong yugto na darating na Wednesday. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa aming pong natalakay, Panginoon, about the manifesting word. Panginoon, salamat sa pagkat kami ay itinakda mo, Panginoon, sa pagkakaunawa sa mga kapahayagan, na hindi po kami, Panginoon, na ipanganak sa kalooban ng tao o sa anumang pong grupong pangrelihiyon lamang, kundi kami, Panginoon, na bilang mga anak na babae at mga lalaki mo, Panginoon, ay ipinanganak sa Espiritu mo, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, patuloy mong pagharian ang aming mga buhay, ano man po, Panginoon, ang aming mga kakulangan, ano pa po, Panginoon, ang mga bagay na dapat may ayos sa amin, Panginoon. Ako po bilang iyong lingkod at alipin ay patuloy pong matiyagang naghihintay sa manifestation ng iyong salita sa amin ng mga pangako mong ito, Panginoon. Ay dakilang Diyos, i-bless mo po ang aming mga buhay at nawa maganap sa amin, Panginoon, ang kapahayagan ng ito, Panginoon. And I pray sa mga kapatid na ngayon po ay nakatunghay, naka-view sa aming streaming, maging ang mga kapatid na natin ngayon, Panginoon. Diyos, kilala mo ang bawat individual at hinihingi po, Panginoon, kinukuha ko po ang pagkakataong ito upang itaas ang bawat individual sa iyo, Panginoon. Based po, Panginoon, sa mga pangangailangan ng iyong mga lingkod, ay patuloy kang maghayag ng mga biyaya, Panginoon. Maraming salamat po. Continue to bless ang mga message deliver, Panginoon, sa huling kapanahunan. Ano pang bansa, ano man pong lahi, ano man pong mga bagay, o saan man sila naroroon, Panginoon. I pray, Lord, na inyong pong i-bless ang kanilang mga buhay. Again, maraming salamat po. Ito pong aming dalangin. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless you po. Praise God. Hallelujah.